Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kalwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusik. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kalwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Sa piling ng poong mahal,
ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng inyong hinirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong ginang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning
ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Ano pat, walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama ron, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay maigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman yung katabi. Pakisabi, huwag kang susuko. Papalakasin ka ng Diyos. Ayan po. Iyan po yung isa sa pinakamahalagang mensahe ng ating poong Jesus Nazareno sa linggong ito. Huwag po tayong susuko. Papalakasin tayo ng ating poong Jesus Nazareno. Kumapit po tayo ng mahigpit sa pananampalataya sa Kanya. Sa atin pong ebanghelyo sa linggong ito, ang atin pong napakinggan ay yung kwento ng Transfiguration. Transfiguration. Pakiulit nga po, Transfiguration. Ano po yung Transfiguration? Yun po, ito po ay pagbabagong anyo ng ating poong Jesus Nazareno sa bundok ng Tabor. Bakit po nangyari ito? Bakit nagsama ang ating poong Jesus Nazareno ng kanyang mga alagad para sila ay makasaksi nito? Para maranasan nila yung transfiguration ng ating Panginoon. Bakit? Dahil yung ating mga alagad po, yung alagad ng ating poong Jesus Nazareno, ang nangyayari na po sa kanila ay parang nagdududa na sila sa pagsunod sa ating Panginoon. Nanghihina yung kanilang kalooban, may patutunguhan pa ba itong ating pagsunod? Meron ba pang patutunguhan yung ating pagsasakripisyo para sundan yung ating poong Jesus Nazareno? Bakit gano'n na yung kanilang mga nasa saloobin? Dahil bago yung transfiguration ang nangyayari po, ipinapahayag ng ating Panginoon na siya ay haharap sa Kalbaryo. Siya ay haharap sa paghihirap at pagpapakasakit.
At kung gusto nilang sundan yung ating Panginoon, dapat handa rin silang harapin yung kaparehong paghihirap. Natatakot na sila at nangihina ng loob. Kaya yung ating Panginoon, kahit hindi niya naririnig yung kanilang mga usap-usapan, yung kanilang mga nasa sa loobin, yung Panginoon, alam yung nangyayari sa kanilang kalooban. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sinama yung 3 alagad para palakasin yung kanilang loob. Nakita nila yung transfiguration, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Pinatikim sila ng kalwalhatian ng ating Poong Jesus Nazareno. Pinatikim ng kalwalhatian. Kaya naman itong sila Pedro, Santiago at Juan, nagkaroon muli ng pag-asa, nagkaroon ng lakas ng loob, na harapin kung anuman yung misyon na tawag sa kanila ng Panginoon. Ano pong ipinapahayag sa atin ito? Tayo po, kahit hindi natin sabihin sa harapan ng Panginoon, alam po ng Panginoon yung mga nangyayari sa ating mga kalooban, yung mga nangyayaring panghihina ng loob sa ating mga katauhan. At yung Panginoon po, iniimbitahan tayo na sumama sa Kanya, umakyat sa ating bundok ng Tabor para maranasan yung kaparehong naranasan ng mga alagad, para tayo ay mapalakas din yung ating mga kalooban sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Yung isa pong paanyaya po sa linggong ito, sumama tayo sa ating Panginoon. At nung sumama at nakita ng mga alagad, yung nangyari sa kanilang Panginoong Jesus, ang sabi po ni Pedro, Panginoon, Guro, pwede po bang dito na lang tayo? Magtatayo po kami ng 3 kubol para sa inyo, para kay Moises at Elias. Sabi ni Pedro, pwede po bang dito na lamang tayo? Parang ayaw na ni Pedro na bumaba. Di ba po ganon din tayo kung minsan? Alam ko po, lahat sa atin ay nakakaranas ng bakasyon. Kapag bakasyon po, di ba maligaya tayo? Nag-e-enjoy tayo. Parang ang pakiramdam natin ay nasa langit tayo. Walang ibang iniintindi. At pag malapit ng matapos yung bakasyon, di ba ang hiling natin, pwede bang dito na lang din tayo? Pwede bang patagalin pa natin? Pwede bang hindi muna tayo bumalik sa ordinaryong mga ginagawa natin? Pwede bang hindi muna ako bumalik sa school? Pwede bang hindi muna ako bumalik sa aking trabaho? Pwede bang dito na lang muna tayo? Pero hindi naman po pwedeng manatili na lamang tayo doon. Tayong mga nag-aaral, tayong mga nagtatrabaho, kailangan nating bumalik sa mga ordinaryong ginagawa natin para sa ating sariling ikabubuhay at sa ikabubuhay ng mga taong mahalaga sa atin. Kailangan nating bumaba at harapin yung ating misyon sa mundong ito. At yun din po yung ipinapahayag ng Panginoon. Hindi pwedeng manatili tayo sa bundok ng Tabor na ito. Kailangan nating bumaba para tayo ay humarap sa ating misyon. Ano pong haharapin na misyon ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad? Mula sa bundok ng Tabor, kailangan nilang harapin ang bundok ng Kalbaryo. Yung bundok ng Kalbaryo, ito po ang lugar kung saan ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kailangang bumaba para umakyat sa isa pang bundok na magiging tulay natin para sa buhay na walang hanggan. Ito rin po yung ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng manatili sa ating mga bundok Tabor. Kailangan nating bumalik sa ating mga buhay upang magampanan yung misyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Upang katulad ng ating Panginoon, makapagdala tayo ng pagpapanibago sa mundong ito,
sa buhay natin at sa buhay ng ating makakasalamuha. Magdadala tayo ng panibagong lakas at pagpapanibago. Ano pong ipinapahayag nung tagpong iyon? Yung pinapahayag po nung paghahanda sa bundok ng Tabor, pinapaalala po sa atin na bago tayo itulak ng ating Panginoon patungo sa ating mga misyon, inihahanda niya tayo. Nagbibigay muna siya ng lakas sa atin, ng sapat na grasya at pagpapala upang tunay nating maharap yung mga kalbaryo ng ating buhay. Pinapalakas tayo ng ating Panginoon bago niya tayo bigyan ng misyon. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Tayo, katulad ng mga alagad, sumama sa Panginoon, nagpalakas sa Panginoon para maharap nila yung kanilang misyon. Ang tanong sa atin ngayon, kailangan pa ba nating umakyat ng bundok para ma-experience yung transfiguration? Kailangan pa ba nating lumayo para maranasan natin yung transfiguration, yung pagpapalakas ng ating Panginoon? Ang sasabihin ko po sa inyo, hindi na natin kailangang umakyat pa sa malayong lugar para makatagpo yung ating Panginoon. Ano pong kailangan nating gawin para maranasan yung kaparehong transfiguration na ganoon? Kailangan pa rin po nating may movement ng pag-akyat. Ano pong iaakyat natin? Yung ating mga kalooban, yung ating puso't isipan, iaakyat natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ito po yung napakahalagang maging maliwanag sa ating lahat. Kailangan nating iakyat yung ating mga sarili sa pamamagitan ng panalangin upang makakatagpo yung ating Panginoon. At yung ating Panginoon na nakakatagpo natin sa panalangin, nawa maging bukas tayo sa kanyang pagpapalakas. Hindi na po natin kailangang lumayo kung nasaan man tayo dito sa simbahang ito, sa ating mga tahanan. Basta't handa tayong magtaas ng ating mga sarili sa pananalangin, mapapalakas at mapapalakas tayo ng ating Panginoon. Naalala ko po, ito po ay isang paboritong kwento ko nung kami ay nagpunta sa Leyte matapos ang Yolanda. Sabi ng isang nanay na natirahan namin doon, pagkatapos daw dumaan ng bagyo, ay lumabas na sila ng kanilang mga tahanan. Tiningnan nila yung naging sitwasyon ng kanilang bayan. At nakita nila na lahat ng kanilang bahay na magkakapit-bahay ay wasak, bagsak. At anong ginawa po nila? Ang unang ginawa nila, naghanap sila ng mga gamit na pwedeng nilang magamit para maitayo muli yung kanilang mga bahay. At habang naghahanap sila ng mga kahoy, nakita nila yung kanilang kapilya, bagsak din, wasak din. Sabi nung nanay na iyon, parang hindi naman okay na okay yung bahay ko, pero yung bahay ng Diyos ay hindi okay. Saan kami kukuha ng pag-asa? Saan kami kukuha ng pag-asa kung mananatiling bagsak yung bahay ng Diyos? Kaya ano pong unang ginawa nila? Ang unang ginawa nila, itinayo muna nila ng tulong-tulong yung kanilang kapilya. Bakit nila ginawa iyon? Dahil sa kapilyang iyon, nabigyan sila ng pag-asa ng Diyos. Sa kapilyang iyon, naranasan nila yung pagpapalakas ng Diyos. Sa kapilyang iyon, nakatagpo nila yung Diyos. Naranasan nila ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Kaya ganun yung pagpapahalaga nila sa lugar na iyon. At ganun din yung pagpapahalaga nila sa pananampalataya sa Diyos na hindi sumusuko at patuloy na gumagabay sa kanila. Nawa mga kapatid, yung isang paanyaya ng panahon ng Kwaresma, tayo ay maghanap ng lugar na hindi malayo, dito lamang sa ating simbahan, sa ating mga tahanan. Maghanap tayo ng lugar
para mailalaan natin sa Diyos sa ating pananalangin. Maglaan tayo ng panahon upang makatagpo yung ating Panginoon, upang maitaas natin yung ating mga kalooban at patuloy tayong palakasin ng ating Panginoon habang tayo ay tumutugon sa ating misyon sa mundong ito. Maglaan po tayo ng panahon sa ating Panginoon. At nung sa dulo po ng ating ebanghelyo, isa pa pong paanyaya sa atin, narinig po natin yung Diyos Ama. Ano pong sinabi niya? Ipinakilala niya si Jesus sa kanyang mga alagad. Ito ang mahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pakinggan natin yung ating Panginoon. Ito po yung mahalagang paanyaya. Kapag tayo ay nagtataas ng sarili sa panalangin, kailangan magiging bukas din yung ating mga puso sa pakikinig sa ating Panginoon. May tanong lang po ako. Kapag tayo po ay may sakit, kanino po tayo lumalapit upang makinig para sa ating pagpapagaling? Hindi ho ba ang nilalapitan natin para pakinggan ay mga doktor? Tama ho ba? Kapag tayo ay may sakit, makikinig tayo sa doktor. Hindi naman ho tayo makikinig sa mekaniko. Tama ho ba? Sa doktor. Alam natin yung lalapitan natin kapag merong problema yung ating mga kalusugan. At tingnan po natin sa ating mga buhay, sa mas malawak na pagtingin sa ating mga buhay, kapag nagkakaroon ng problema yung ating mga buhay, nawawala tayo sa tamang landas. Kumbaga, parang nawawala na rin tayo ng buhay at gana. Saan dapat tayo makikinig at lalapit? Sana maging maliwanag sa atin na kapag tayo ay nawawala sa buhay na ito, malaman natin na ang tanging lalapitan at papakinggan ay walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Dahil nasa Kanya ang katotohanan, Siya ang katotohanan, Siya ang daan, Siya ang buhay. Kung gusto natin na maging tunay na maayos yung ating mga buhay, yung ating landas sa buhay na ito, malalaman natin na Siya lamang sana ang ating papakinggan at susundan. Kung minsan, yung katotohanan na ipinapahayag ng ating Panginoon ay hindi tugma sa ating mga pinapaniwalaang katotohanan, nawa mabitawan natin yung ating sariling pananaw upang kapitan yung katotohanan na ipinapahayag ng ating mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil sa Kanya lamang natin makukuha ang tamang daan sa buhay na ito. Iwasan po nating makinig sa iba't ibang mga boses ng mundong ito. Ang pakinggan po natin kapag tayo ay nalilito at nawawala, walang iba kundi ang boses ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay dito sa panahon ng Kwaresma, habang tayo ay naghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, maging maliwanag sana sa atin ang mga paanyaya ng Panginoon na tayo ay magtaas ng ating mga sarili sa pananalangin upang mapalakas tayo ng ating Panginoon at nawa patuloy tayong magbukas ng ating mga puso upang mapakinggan ang pagbibigay ng direksyon ng ating Panginoon, upang tunay nating maranasan ang kalwalhatian na Kanyang inihahanda para sa ating lahat sa dulo ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kalikasan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa ang kahalagaan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga nabubuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatilihing papayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga umanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod, sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa
Ngayon po ay St. Peter the Apostle Sunday. Kaugnay po nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin sa paghuhubog, pagsasanay at suporta sa mga seminarista, pari at mga relihiyoso. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5606, at 0966-211-2152. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Tuwing Biyernes at Linggo, 7 a.m. at 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag, sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man, sa lupang ibabaw, pinapagsasala mo na kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, maglaan ng panahon upang magtaas ng ating kalooban sa pananalangin sa ating Panginoon, upang hayaan natin siyang palakasin yung ating mga kalooban, upang maharap natin yung ating misyon at mga pagsubok sa buhay na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinilito ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sakit